Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang matandang babae na matagal nang pinaghihinalaang aswang. Si Lola Sianang. Payat siya, may malalim na mata at laging nakasuot ng itim na saya. Hindi siya nakikisama sa ibang tao at palaging nagkukulong sa kanyang lumang bahay na yari sa kahoy at nipa. Sa tuwing may namamatay na hayop o may nawawalang bata, siya agad ang pinaghihinalaan. Ngunit dahil walang ebidensya, wala rin nagtatangkang humarap sa kanya. Ako si Tasyo, isang binatang galing sa Maynila na napadpad sa baryo upang makituloy sa aking tiyuhin, si Tio Berto. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng aswang. Para sa akin, katang-isip lamang ito ng mga matatanda upang takutin ang mga bata. Ngunit sa unang gabi ko pa lang sa baryo, nakaramdam na ako ng kakaibang lagim. Habang kumakain ng hapunan, binalaan ako ni Tio Berto. Tasyo, tandaan mo ito. Huwag kang gagala sa gabi, lalo na kung walang buwan. May mga nilalang dito na hindi mo gugustuhing makasalubong. Napangiti ako. Tio, nasa modernong panahon na tayo. Baka naman produkto lang ng imahinasyon niyang mga aswang na yan. Ngunit seryoso ang mukha ng aking tiyuhin. Huwag mong baliwalain, Tasyo. Marami nang nawala sa baryong ito. At si Lola Sianang, hindi siya basta matandang babae. Hindi na lamang ako sumagot, ngunit sa loob ko, tila may bumabagabag sa aking isipan. Isang gabi, napilitan akong umuwi mula sa inuman, kasama ang aking bagong kaibigan na si Mario. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag lamang ay galing sa maliit na gasera ng mga bahay. Napadaan ako sa harap ng bahay ni Lola Sianang. Tahimik ang paligid, ngunit napansin ko ang bahagyang paggalaw ng mga dahon sa puno ng mangga. Malapit sa bahay ng matanda, sa sulok ng aking mata, may nakita akong aninong gumagalaw sa bubong. Huminto ako at sinubukang titigan ang madilim na bahagi ng bubungan. Doon ko nakita ang isang pares ng mapupulang mata. Napasinghap ako. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang anino. Mabilis, parang isang malaking paniki na nagbukas ang pakpak. Bago pa ako makatakbo, narinig ko ang isang malalim at paos na boses. Hindi ka taga rito. Mabilis akong tumakbo pa uwi. Humahampas sa aking mukha ang malamig na hangin. Ngunit, mas nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam kong may sumusunod sa akin. Pagkarating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto. Nakita ako ni Tio Berto. Halatang takot na takot. Nakilala ka na niya? Bulong ng aking tiyuhin. Kinabukasan, kinausap ako ng aking tiyuhin tungkol sa tunay na nangyayari sa baryo. Matagal nang pinaghihinalaan si Lola Sianang bilang aswang. Ngunit wala pang nakakaharap sa kanya ng buhay upang magpatunay. Noong bata pa ako, may isang pamilya na biglang nawala matapos nilang makainuman ng matanda. May mga nakita ring patay na manok, baboy at mga tao na parang hinigop ang dugo. Ano ang dapat nating gawin, Tiyo? Hindi natin siya kaya labanan mag-isa. Pero may isang tao na matagal na nagbabantay kay Sianang. Si Mang Elias, isang albularyo. Pupuntahan natin siya bukas. Kinabukasan, pinuntahan namin si Mang Elias. Isa siyang albularyo na may malalim na kaalaman na pangontra sa mga aswang. Sinabi niya sa akin na may dahilan kung bakit interesado sa akin si Lola Sianang. Bata, may kakaiba sa dugo mo. May dugo kang mula sa isang makapangyarihang lahi ng bantay laban sa mga aswang. Kaya kanya gustong hulihin. Dahil alam niyang ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Nagulat ako.
Hindi ko akalaing may ganitong lihim ang aking pamilya. Binigyan ako ni Mang Elias ng isang bote ng langis ng nyug na may halong halamang pangontra. Kapag makita mo siya, iwisik mo ito at ito. Inabot niya ang isang matalim na balisong na may ukit ng mga sinuunang simbolo. Ito ang tatapos sa kanya. Dumating ang gabi at naghintay kami habang nasa loob ng kubo ni Mang Elias. Biglang sumabog ang ilaw ng gasera. Kasabay nun, narinig namin ang pagaspas ng malaking pakpak sa labas. Dumating na siya. Mula sa madilim na langit, bumagsak ang isang malaking nilalang. Hindi na siya si Lola Sianang. Siya na ngayon ay isang halimaw na may mahabang kuko, pulang mata, at matulis na pangil. Malakhak ito. Isang tunog na nagpahirap sa aming pandinig. Walang makakatakas sa akin. Lumaban ako, gamit ang langis na binigay sa akin ni Mang Elias. Tinapan ko ito sa halimaw. Biglang napasigaw ang aswang. Bumula ang balat nito at tila nasusunog. Habang pumapalagang nilalang, inundayan ko ito na saksak sa dibdib gamit ang balisong. Sumigaw ang aswang ng napakalakas. At sa isang iglap, nagliyab ang buong katawan nito hanggang sa maging abo. Natapos ang laban. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Simula nun, anumbalik ang katahimikan sa baryo. Umalis na ako sa Capiz. Ngunit dala ko ang kwento ng gabing yun. Pero isa pa lang pala sa mahihinang aswang si Lola Sianang. Sa susunod na kabanata ng kwento ay nung napadpad ako sa Palawan at may isang sirenang nagpapahirap sa isang bayan ang aking nakaharap. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Ako si Jun, isang gasoline boy. Ay naka-duty mag-isa sa isang lumang gasolinahan sa gilid ng isang masukal na kalsada. Madalang lang ang mga dumadaang sasakyan, kaya't nagpasya akong umupo sa gilid at magpahinga. Habang nakatikin ako sa malayo, may napansin ako isang matandang babae na naglalakad papalapit. Payat ito, kuba at may daladalang supot. Nakasuot ito ng lumang damit at nakayuko ang muka. "Sir, pwede makahingi ng tubig?" Mahinang sabi ng matanda habang nanginginig ang kamay. Dali-dali naman akong kumuha ng tubig at inabot ito. Ngunit nang abutin ng matanda, napansin ko ang mga kuko nito ay mahaba at matutulis, parang kuko ng hayop. "Gabi na pula, delikado na maglakad-lakad kayo mag-isa," sabi ko habang sinusubukan kong itago ang kaba. Dahan-dahang tumingin na matanda sa akin at sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang mukha nito. Maputla ang balat, pula ang mga mata at ang bibig ay may mahabang pangil. Nanigas ako sa takot, hindi ako makagalaw, hindi makatakbo. Unti-unti lumapit ang matanda. Unti-unting bumuka ang bibig nito at sa isang iglap, bumaba ang dila nito na parang ahas papunta sa akin. Napaatras ako at natumba sa sahig. Sumigaw ako ng malakas. Biglang nagliwanag dahil sa isang paparating na sasakyan. Nakita kong mabilis na tumakbo ang matanda papunta sa gubat at tuluyan na wala. Takot na takot ako at dali-daling tumakbo pabalik ng gasolinahan. Kinaumagahan, ikunento ko ito sa aking kasamahan. Napailing lang ang matandang mekaniko. Sabi ko na nga ba, bumalik na naman yun. Dati may nawawalang tao rito. Puro buto na lang ang natira nang matagpuan sa gubat. Ingat ka, Jun. Baka sa susunod, ikaw na ang hanapin niya. Simula noon, hindi na ako nag-iisa sa aking ship at lagi na ako may dalang bawang at asin sakaling bumalik muli yung matanda.
Ako si Arnel, isang truck driver na madalas bumiyahe sa malalayong lugar. Isang gabi, napilitan akong huminto sa isang lumang gasolinahan sa probinsya para magpagasolina at gumamit ng CR. Tahimik ang paligid at tanging ilaw mula sa poste ng gasolinahan ang nagbibigay liwanag. Pagpasok ko sa CR, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin. May 3 cubicle sa loob at nang papasok na ako sa isa, napansin kong may nakasara at may mga paa sa ilalim. May tao. Nagantay ako sandali, pero hindi lumabas ang nasa loob. Sinubukan kong kumatok. "Miss, matagal pa ba?" Tanong ko at nag-aakala isang babae ang gumagamit ng CR. Walang sumagot. Kaya lumuhod ako para silipin muli ang paa. Pero biglang nawala ito sa isang iglap. Nanindig ang balahibo ko. Dahan-dahan akong umatras papunta sa lababo at mabilis na naghilamos. Nang tumingala ako sa salamin, nakita ko sa likod ang isang babaeng mahaba ang buhok, putlang-putla at may dugo ang mata. Bago pa ako makasigaw, narinig ko ang isang malalim na bulong sa tenga ko. "Huwag mo akong tingnan." Dali-dali ako tumakbo palabas. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa cashier, nanginginig kong tinanong ang matandang trabahador tungkol sa CR. Napailing ito. Matagal nang walang pumapasok dyan. Buwan na ang nakalipas nang may babaeng ginamit yan bilang taguan. Matapos siyang habulin na isang lalaking gusto siyang patayin, hindi na siya nakalabas ng buhay. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na ako ulit nagpagas doon at lagi na ako nagpapasama mag-CR sa pahinante ko. Gabi na at halos walang dumadaan sa isang lumang gasolinahan sa isang liblib na kalsada. Ako si Mario, ang gasoline boy. Naka-duty ako mag-isa. Sanay na ako sa katahimikan ng gabi. Habang nag-aayos ako ng mga resibo, isang lumang kotse ang dahan-dahang pumarada. Itim ito. May luma at kalawangin na pintura. Bumaba ang bintana at isang lalaking maputla ang sumilip. Ultang. Mahina at malamig ang boses nito. Nang kunin ko ang hose at ilalagay na sa kotse, napansin kong wala itong plaka. Wala rin itong kahit anong marka. Sobrang luma na talaga ng kotseng yon. Habang pinupuno ko ang tangke, hindi ko mapigilang sumulyap sa rearview mirror. Doon ko nakita ang isang babae sa likod ng kotse. Walang muka, duguan at nakatitig sa akin. Mabilis akong umatras at natapon ng gasolina. Nang tumingin ako sa driver, wala na ito doon at ang kotse ay bigla na lang umandar mag-isa. Dahan-dahang lumayo sa gasolinahan hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa dilim. Kinabukasan, kunento ko ito sa matandang may-ari ng gasolinahan. Nanlaki ang mga mata nito at sinabing, Matagal nang naaksidente yung sasakyan na yan. Nabangga sa highway at sinunog ang katawan ng mga sakay. Tuwing anibersaryo ng insidente, bumabalik sila para magpakarga kahit wala na silang buhay. Matapos yun, nag-request ako sa boss ko ng kasama mag-duty sa gabi at hindi na muli nagpakita ang lumang sasakyang yun. Ako si Fred. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko sa bahay ng tito ko. Taga Novaliches po sila. Taong 2005 po ito nangyari. Taga Pasay po ako. Yung mga panahong yan, wala pa akong trabaho. Bali, naghahanap pa lang talaga ako ng maa-applyan. Isang umaga nun, nung ginising ako ni mama, ay bigla niyang inabot sa akin yung cellphone niya. Siyempre nagtaka ako, pero bigla nagsalita si mama. Si tito mo nasa telepono, kakausapin ka daw. Nagulat ako.
Nasa linya pala ng telepono si Tito. Kaya tinanong ko si Tito kung bakit. Kamusta, Fred? Si Tito mo to. Di ba wala ka pa namang trabaho ngayon? Pwede ba dito ka muna sa bahay? Wala kasing kasama si tita mo. Huwag kang mag-alala. Ako na lang bahala sa'yo. Madalas kasi akong gabihin sa trabaho. Hindi na ako nag-isip at sumang-ayon na agad ako. Sayang din yun. At least kahit papano magkakaroon ako ng pera. Tsaka namimiss ko na din magbakasyon sa bahay nila. Kinabukasan, paggising ko, naggayak na agad ako para makaalis na. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, nakarating na ako sa street nila Tito. Siguro 2 kanto na lang bago yung bahay nila. May nakita kong isang matandang babae at nakasalubong ko ito. Nung malapit na ako sa kanya, bigla kong may naamoy na ang baho na parang nabubulok. Nung tinignan ko naman yung matanda, maayos naman siya. Malinis na hindi mo mababakasan ng dumi sa katawan. Pero ang pinagtataka ko, saan nanggagaling yung mabahong amoy? Nung nalampasan ko na yung matanda, ay siya ding pagkawala ng mabaho na amoy. Nang makarating na ako sa bahay nila Tito, pagkatok ko sa pinto ay si tita ang nagbukas at pinapasok na niya ako sa bahay nila. Wala daw si Tito, kanina pa daw nakaalis. Wala naman nangyari nang maghapon na yon. Nagkwentuhan at nagkamustahan lang kami ni tita. Doon niya na din nabanggit na 7 buwan na siyang buntis. Maya-maya, inutusan ako ni tita na ilabas ko daw yung mga basura. Nung paglabas ko, nakita ko na naman yung matandang babae. Nakatayo siya sa may kanto at nakatanaw sa bahay nila tita. Hindi ko na lang pinansin at pumasok na uli ako sa bahay. Kinagabihan, nag-text si Tito na gagabihin daw siya ng uwi. Siguro mga bandang 9:00 na nun. Inutusan ako ni tita na kunin ko daw yung asin. Siyempre, nagtaka ako. Anong gagawin ni tita sa asin? Tapos naman na kaming kumain. Nung iaabot ko na kay tita yung asin, hindi niya kinuha. Bagkus ay inutusan niya akong lagyan ko daw ng asin yung mga bintana. Pagkatapos ko malagay yung asin, nagulat na lang kami ni tita nang biglang may narinig kaming parang naglalakad sa bubungan. Hindi mo naman masasabing pusa lang yun. Kasi yung yabag ng paa, ang bibigat, parang sa tao lang gagaling. Biglang inaya na ako ni tita, pumunta na daw kami sa kwarto nila. Doon daw muna ako hanggang makauwi si Tito. Medyo naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Nagpalagay ng asin si tita sa bintana at may mga mabibigat na yabag sa bubong. Maya-maya, may kumatok sa pintuan, kasabay ng pagkawala ng mga yabag. Nung lalabas na sana ako ng kwarto para buksan yung pinto, pinigilan ako ni tita at biglang kinuha yung cellphone niya. Tinawagan niya si Tito at tinanong kung nasa labas na ba ito, at sumagot naman ito na nasa labas na nga daw siya. Puntahan ko na daw at pagbuksan ko ng pinto. Pagpasok ni Tito, wala naman nang nangyari ng buong gabi na yon. Kinabukasan, naisipan kong lumabas ng bahay. Total, wala namang pasok si Tito noon kasi weekend. Kaya pwede akong lumabas kasi may kasama naman si tita sa bahay. Nung makalabas na ako ng bahay, nakita ko na naman yung matanda. Kusan ko siya nakita kahapon. Nakatitig pa rin siya sa bahay nila Tito. Nung malapit na ako sa kanya, kasi dun din ako dadaan kung nasan siya, bigla siyang umalis. Pagdaan ko sa mismong pwesto ng matanda, sa kahabaan ng daan na tinahak niya, ay wala na ito doon agad. Nagtaka ako, ang bilis naman niya mawala. Tsaka wala namang ibang daan doon na pwede niyang matagusan, kasi isang diretso lang yun. Isa pa, sa tanda niyang yun, imposible namang makarating agad siya ng ganun kabilis sa dulo ng kalsadang yun. Nagpatuloy na ako sa paglalakad ko at hindi ko na lang pinansin. Nung makauwi na ako sa bahay, nadatnan ko si Tito na may hinahasang itak na medyo kinakalawang na.
At tinanong ko siya kung para saan yan. Sabi niya lang nun, mamaya ako ikukwento sa'yo pagtapos ko dito. Kinagabihan, habang nanonood sila tito at tita ng TV sa sala, medyo nasa bandang bintana sila nakapwesto. Kasi po, nandun yung sopa, Sir Dave. Galing ako nun sa may kusina. Kasi katatapos ko lang maghugas ng plato. Pagdating ko sa sala, may nakita akong kamay na galing sa bintana na umaabot kay tita. Tapos sinabi ko kay tito yung nakita ko. Tito, may kamay po. Nakatulala lang ako nung nakita ko yun. Paglingon ni tito sa bintana, siyang bilis din ng pagkawala ng kamay. Sabay pinatayo niya si tita at sinara yung bintana. Inaya niya na nun si tita na pumunta na sila sa kwarto nila. Pero bago pa sila pumunta, kinuha niya yung itak na hinasa niya nung umaga. Sinabihan ako ni tita na doon na din daw ako matulog sa kwarto nila. Pagpasok namin sa kwarto, tinanong ako ni tito kung ano daw ba yung nakita ko sa bintana. Sabi ko, kamay na maitim na may mahabang mga balahibo at may mga mahaba ding mga matutulis na kuko. Sabi ni tito nun. Maging alerto daw ako. Pag may marinig o maramdaman daw akong kakaiba, ay sabihin ko daw agad sa kanya. Nakaidlip na ako nun. Nang bigla akong magising ng mga bandang hating gabi. Kasi parang may naririnig akong parang umukot-kot sa may bubong. Pero di ko na lang pinansin kasi antok pa ako nun. Maya-maya, nakatulog ulit ako. Siguro ilang minuto ang lumipas. Nagising na naman ako kasi naiihi ako. Nung babangon na ako, parang may napansin akong itim na sinulid na galing sa bubong. Nagtataka ako kasi kung normal na sinulid yun, bakit parang unti-unti siyang bumababa? Pinagmasdan ko lang yun. Nung napansin ko na ang direksyon ng sinulid na yun ay papunta sa tiyan ni tita, bigla kong ginising si tito. Biglang bangon niya din. Tapos pagturo ko kay tito nung sinulid na itim, walang ano-ano ay kinuha niya sa gilid niya yung itak at pinutol yung itim na bagay na yun. Biglang may narinig kaming parang umaangil sa bubong na parang nasasaktan. Tapos yung natirang parang sinulid sa bubong na nakausli ay unti-unting nawawala na parang hinuhugot. Yung naputol naman ni tito ay bigla ding nawala. Hindi na kami natulog ni tito noon at hinayaan na lang namin na si tita makatulog ulit kasi bawal sa buntis ang magpuyat. At habang nagbabantay kami ni tito noon kay tita, nakwento niya sa akin na kaya niya daw ako pinapunta sa bahay nila para samahan si tita dahil daw sa mga bagay na yun. Kaya daw naglalagay sila ng asin sa mga bintana at kaya daw palagi niyang hinahasa yung itak niya dahil nung nakaraan pa sila nakakaramdam na parang may umaalingid sa bahay nila, lalo na paggabi. Kinaumagahan nun, nung lalabas sana ako ng bahay, nakita ko na naman yung matanda. Pero tila parang may iniinda ito sa kanyang bibig. Hindi siya nakatingin sa bahay, kundi nakatitig sa akin ng masama. Bigla akong nakaramdam ng takot at biglang bumalik sa loob ng bahay. Napag-isip-isip ko na baka yung matanda talaga na yun yung aswang. Kasi nung nakaraan ko pa nakikitang nakatitig sa bahay. Sinabi ko ito kay tito at bigla siyang lumabas. Pero paglabas niya, wala naman daw. Nung sumunod na mga araw, wala naman na kaming naramdamang kakaiba. Hindi ko na din nakita yung matanda. At lumipas pa ang ilang mga buwan, nanganak na si tita. Sir Dave, babae po ang naging anak nila ni tito. At malaki na siya ngayon.